Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Caught in the act si barangay worker na tutulog sa oras ng trabaho. Pinabitag ang nagpost sa social media. Grab driver nagpabitag. Kanyang insurance ayaw bayaran. Kaya nang iimbestigahan. Outing na na-postpone dahil namatayan ang ina ng may-ari ng club. Empleyado pumalag. Nagpabitag. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Tip lang po yun. Tsaka ginagawa po namin yun. Ako po ay lumapit sa Bitag para po humingi ng tulong dahil po na-post po ako sa media, sa Facebook, sa mga page, 3 page. Hapon po yun naganap dahil mawala naman po ng mga bisita sa barangay o wala na kaming mga trabaho na dapat asikasuhin. Hindi lang po ako ang gumagawa noon. Lahat man naman po sa mga barangay staff natutulog. Hindi naman as in tulog na 8 hours, idlip pwede. Na idlip, siyempre sa pagod ng tinatrabaho namin, December po yun. Busy po kami sa pag-December. Gusto ko pong managot ang nag-post po noon at yun po ang gusto kong malaman kung sino po yung nag-post noon. Dahil naapektuhan po ako sa kahihiyan, senior na po ako. Para dumating sa buhay ko yung ganyan, pampapahiya. At saka yung mga anak ko po na trauma na, sabi nila, ano ba to? Siyempre kahihiyan po nila, din nila po yun. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, so kasama natin ngayon itong umunoy pinicturan at pinost na isang empleyado ng barangay na si Ma'am Cynthia Garcia. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am. Sir. Okay, so Ma'am, gusto ko muna malaman, paano ba kayo na picturean doon sa umunoy binabanggit na nakatulog ba kayo? Ano lang po yun, sir, idlip. Nahapon na po yun, wala na pong mga sa barangay, mga tao na humingi sa amin na para i-assist namin. Hapon po yun. Tapos yung araw na yun, December yun, talagang pagod kami dun sa pag-repack ng mga dapat ipamigay na mga regalo sa mga lumalapit sa amin. So, nangyari yung pagpo-post kailan? Nung July 16 po. July 16, opo. July 16, kailan na picturean yung inyong pagtutulog? Yung picture po, nung last December pa po yun eh. Kasi winter pa po yun, naka-jacket pa ako ng pink. Alam ko po yun, December po yun. Pag December po, busy po kami. Kasi marami pong mga Christmas party po na mga bawat grupo. So, sa tingin mo, bakit ka ipopost ng ganyan? Sasabihin na umano'y may nakalagay pag-akyat ng second floor habang nag-aantay, matawag sila po, nakaupo ako sa harapan ng kagawad ng office, bungad talaga. Ilang mga empleyado. Yung isang tulog ba dito na nasa kanan, ikaw ba din yun? Opo. Yung dalawang picture ikaw? Opo. Okay, so wala ba kayong pwedeng area siguro na hindi doon sa inyong tanggapan or mismong opisina na pwede kayo magpahinga? Open po kasi yung namin, sir, sa yung kagawad office. Naka-open lang talaga, walang yun po yun. Naka-open space lahat kami, 7 kagawad po yun. Bali, Pero table lang po. ikaw ba, sa tingin mo, hindi ka nagkamali na natutulog ka doon sa harapan ng inyong mga tao na nandoon sa barangay? Hindi naman tulog yun, sir. Parang na-idlip ka lang ba? At saka hindi po pwedeng yung sasabihin matutulog talaga dun sa trabaho. Sabihin na natin, naka-idlip ka. Sa tingin mo ba, tama ba yun? Alam ko po mali po yun. Pero siyempre, sir, sa pagod po namin sa trabaho, hindi lang naman po sa barangay kami nagtatrabaho. Okay. So alam nyo naman na mali yung nangyaring insidente na kaligtaan nyo. Opo. Okay. Yung sa inyo naman is yung dahil sa pagpo-post sa social media, parang pinahiya pa kayo. Opo, tsaka maraming baser po, Yes, sir. mabuti sana kung napansin niya, kinalabit ka niya, ma'am, huwag po tayo matulog, ganyan-ganyan, may mga pinagseservisyohan tayo na tao. Or, idadaan niya doon sa mga tauhan sa loob, kung sino man mas nakakataas sa'yo, o yung tao niya natutulog, kitang-kita ng mga tao, mga ganun. May iba't ibang proseso kasi na po pwede gawin aside doon sa babanggitin po, post mo, tapos sasabihan ng kung ano-ano sa social media. Kung tutusin natin, ano ba yung mainly na ginagawa niya? Ipahiya ka o turuan ka ng leksyon? Kasi kung para ipahiya ka lang, yung mga sinasabi niya, nakakahiya talaga yun. Opo, pati mga anak ko po, sir. Okay. So ano ba, ma'am, ang kagustuhan mo at bakit ka lumapit dito sa aming tanggapan ngayon?
Kasi po gusto ko pong humingi ng tulong sa inyo, Sir Carp, na malaman kung sino po yung nag-post. Malaman kung sino nag-post. Opo. Mhm. Pagkatapos, anong gagawin mo pag nalaman mo na kung sino ang nag-post? Kakasuhan po. Kakasuhan. Opo. Mananagot po sa ginawa niya po. Kasi sakit sa akin tsaka sa mga anak ko. Sa mga kamag-anak ko po. Okay, sige ma'am, relax lang muna tayo, no? So kagustuhan mo lang malaman kung sino ang kumuha ng picture. Tama ba? O, meron na, Hindi mo ba alam hanggang ngayon kung sino ba yan? meron na po akong na kumuha ng picture. Pero yung nag-post, yun ang hindi po namin alam. Hindi nyo alam, pero kilala nyo kung sino Picture. Opo. May explanation ba siya as to paano nakuha yung picture na yan? Kasi yung kasama po naming staff, COS po yun ang kagawad. Mahilig po yun Hindi, makipagbiro. okay. Diretso na tayo, ma'am. Meron bang alam itong tao na nagpicture kung sino ang posible na nag-post dun sa social media? Alam po niya, sir, na siya ang nag-post. Siya ang nag-picture, pero hindi niya Hindi, okay. So, hindi niya alam kung sino ang nag-post. Opo. Okay. At kung sino ang posibleng kumuha din ng picture na yon. Opo. Okay. So, kausapin natin ngayon si Arvin Constantino, itong manay kumuha or nagpicture pero hindi daw nag-post. Kausapin natin ngayon si Arvin Constantino. Magandang umaga po sa inyo. Ay, hello po sir. Magandang umaga po, Sir Carl. Okay. Apo, si Arvin po ito. Ako po yung kasama ni Ate Cynthia sa office. Bali magkatabing table po kami, magkaharap. Opo. Okay. Magkaharap kayo. So, ikaw ba sir, matanong ko lang, naka-live po tayo sir, a reminder lang. So, sir, ikaw ba mismo ang kumuha ng mga picture na binabanggit doon sa post? Sir, ang ano po talaga niyan, sir, meron po kasi kaming, yung mga recently picture po niyan, way back, July po ata yan. Hindi, sir, gusto ko lang po marinig sa inyo kung totoo ba na kayo ang kumuha ng picture nung time na yon. Tama po ba? Yung isa po doon, ako po talaga, inaamin ko po yun. Kasi parang namin yung kulitan namin nila Ate Cynthia. May minsan may ganyan, tapos ako... So, sir, saan na-leak itong mga picture? Paano napunta yung mga picture? Yun po ang inaalam ko rin po, nagbabakrit po ako sa mga GC namin, kung paano po nakalabas yan. Kasi, matanong ko lang sir, sino-sino ba yung mga kasakasali dyan sa mga GC ninyo? Parang 15 po kami mga kagawad staff din po, tsaka COS. Pero kami lang din po magkakasama. Wala pong kagawad doon. Kami lang din, core of friends lang po namin doon. Okay. So, yung doon mo lang sinend doon sa GC, wala nang iba? Wala pong iba sa GC lang po. Kailan nyo sinend yung picture, sir? December pa? Kailan pa? Alam po? Kailan nyo sinend yung picture? Ang alam ko, sir, kasi may mga kasabay po yan, sir, na na-screenshot ko ngayon, sir. Hindi, sir. Kailan? I mean, like, anong buwan? December, January, February, March? Sir, Ha? ang alam ko talaga, sir, parang mga July, August, sa mga 2025 yan, sir, ganun. Last year. Last year po, last year. So, kailan na picturean itong mismong kay ma'am? Alam ko po yan, sir, last year pa po yan, sir, yung picture. Kasi yung jacket niya, sir, tsaka yung Last year, anong buwan? December, June, July, kailan ba? Ang alam ko, sir, nung una, sir, alam ko November to December. Nung nag-backrate po ako kanina, sir, nakita ko yung makasabay niya, way back July to August, sir, mga ganun po. Kasi may nag-birthday sa amin ng July. Okay. Magkakasama po siya, opo. Okay. Tapos yung kulitan namin na kunyari natutulog din siya, tapos may naka-helmet din po. Doon ko po nakita mga July or ganun. Okay. So, suspetsa mo, sir, ay isa sa mga tao doon sa inyong GC ang nag-post nun. Tama ba? Parang ganun nga po, sir, kasi wala naman din pong Okay. Sige. Opo. Siguro, sir, with that said, i-bring up ko siguro ang issue dito sa inyong kapitan. Kasi, of course, madadamay yung barangay dito. Sabihin pa nila, doon sa post, kitang-kita, Barangay 176. Pakita nga natin post yan. Barangay 176B. May paganyan pa, Dear. So, siguro, sir, with that said, stay ka muna sa linya. Nakita ko naman yung sinceridad mo sa pagsasabi ng umano'y pagkakaalam mo. So, stay ka muna dyan sa linya, Arvin, ha? Apo, sir. Okay. Kausapin natin ngayon si Cap Sammy Reyes ng Barangay 176B, Caloocan City. Magandang umaga po sa inyo, Cap Sammy Reyes. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig.
Okay, Cap Sammy, ako po si Carl Bitag dito sa Pambansang Sumbungan na Bitag ngayon. Sir, ano pong masasabi ninyo bilang isang kapitan ng barangay na nadadawit ang inyong barangay worker tapos umano'y pinahihiya pa siya? Itong sabi naman ng kasamahan niya sa barangay na nagpicturan sila para sa kulitan, sinend sa GC. Ngayon, may posibilidad na nag-leak ng picture at ipinost doon sa GC for the purposes para magpahiya or siraan ng barangay. Ano pong masasabi natin dyan, Cap? Well, sir, Hello, Cap? yung biro-biroan, sir, okay lang po. Yes. Kaya lang, yung mga ganyang bagay na kung gagawan pa ng kwento para mamahiya, siguro hindi na nakakatuwa. Kasi sila lang yan, mga staff po ng mga kagawad yan eh. Yes. Ngayon, yung bagay na yan, sir, ay pinapaubaya ko na sa mga kagawad kasi ang mga staff po ng kagawad, hindi ko pinakikialaman kasi Cap. yan, president Cap. nila yan, mga staff nila yan eh. Yeah. Cap, if Kung I ano man may... yung pagkakamali, kung ano yung pagkakamali po ng mga kagawad nila, ng mga staff nila, kagawad na po mag-aayos dapat na sa mga staff nila, pagsabihan nila. Pero Cap, Opo. kasi hindi malaman kung sino ba talaga ang nag-post, kung talagang on the kagawad level lang ba, yung mga barangay workers level lang ba, or sa ibang levels pa. So yung sa akin, Cap, siguro mas maganda maggawa kayo ng official investigation dito kasi hindi maganda na umano'y may mga tao ka na nadadawit na popost sa mga group, nag-anonymous, tapos sinisiraan ng inyong barangay mismo. Kung ako, Cap, mababahala ako dyan. I would launch an investigation investigating each and every single worker sa barangay para malaman ko ang katotohanan, di ba, Cap? Kasi kasiraan ng barangay mo yun. Pati ikaw, madadawit ka dyan, sasabihin, kinukonsinti mo. Actually, sir, lahat ngayon talagang dahil siguro mag-election lahat, pati ako, dinadamay na rin sa mga kasiraan. Yes. Gagawa ka ng mabuti, gagawa nila ng kwento, ipapasa dun sa isang page, gagawa ng kwento na masamang-masama. Yeah. So ano po Ay, dapat, dito Cap, siya- ang gawin natin, di ba? Para makontrol yung mga ganyang mga fake news, mga pagpapalabas ng iba't ibang mga kwento, which is imbestigahan ng each and every single one ng tao dyan sa barangay para makita kung sino ba talaga ang nagiging parang butas dyan at naglilik ng mga impormasyon na hindi naman dapat. Di ba Well, ba? ang mahirap kasi, sir, doon sa isang page, once na nag-send sila ng isang picture o ano man, gagawa ng magandang kwento para masira ang Hindi. ang Cap, credibility on ng the tao. side of the pages and the posting naman, Opo. may kakausapin na kami Opo. mamaya from the CICC, under yan ng DICT, para makatulong sa pag-imbestiga. Ngayon, Cap, ako naman Sige po, nakikiusap, sige po. doon naman sa part mo bilang isang barangay, imbestigahan mo lahat ng mga tao dyan sa barangay mo kung talaga bang maayos ba ang pakikitungo nila or meron silang mga bagay na hindi magandang gustong sabihin at baka makita natin, Cap, kasi malalaman din ni CICC kung sino ba talaga nag-post yan at baka lumitaw Opo. isa sa mga tauhan mo sa barangay. Opo. Okay? So, yun lang, Cap, Sige ang aking po. pakiusap. Pag-imbestiga tayo. Okay, sige po. Lahat ng mga tao, interviewin, imbestigahin. Okay, Cap? Okay, sige po, sir. Maraming salamat po. Alright, Cap. Maraming Okay, salamat thank you sa po, inyo. thank you po. Thank you. Okay. Okay. Opo. Okay, so ganito, next na kausapin na natin ngayon is Director ng Cybercrime Investigation Office or ng CICCC, Director Rojun Hosilos. Magandang umaga po sa inyo, sir. Maganda pong umaga, Sir Carl, at maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin muli. Alright. Sir Rojun, no, may gusto lang kami banggitin na kung saan ito pong barangay worker na lumapit sa amin. We do understand may pagkakamali siyang binabanggit niya at that time, but yung pagpipicture pala doon sa kanyang umano'y pagtutulog ay base doon sa kanyang kasamaan sa barangay ay nanggaling po sa kanilang sariling GC. So, I would understand na parang nagkukulitan, nag-aasaran sila, pipicture nila yung isang taong tulog. Kahit naman kami siguro dito sa opisina, naggagawa kami ng mga ganun. Kagaya ni Philip, may ganun kami mga kasamahan dito. So, yun po, Sir Rojun, yung aming ginagawa dito sa tanggapan na kulitan ba? Which is normal in all workplaces. Ngayon, yung point of concern namin, sir, is etong si ma'am, yung mga pictures nila nanggaling dun sa mga GC ay nag-leak at pinost, we don't know who, possible sa isa sa mga taga-barangay dahil yung mga involved lang doon sa GC ay mga taga-barangay din. So ano po magagawa natin action, sir, doon ng CICC given the situation?
Opo, sa atin naman po dito sa CICC, sa pagtulungan po natin sa ating mga kasamaan sa law enforcement katulad ng NBI Cybercrime Division at ng PNP Anti-Cybercrime Group, maaari nating makuha sa mga platforms katulad ng Meta, ng Facebook, ang mga personalidad sa likod ng mga Facebook pages na yan. Kung nagkaroon na po tayo ng criminal investigation. Kaya Okay. ayaw din ho sana natin ng ganun. Kaya nga ho, na nakausap niyo na rin po si Cap, baka ho sa kanila lang ho, masolve na ito at hindi na tayo hahantong sa isang criminal Okay. investigation po. Okay. At saka, sir, meron din daw yung 2 post dun sa mga group ay deleted na. Pero meron tayong mga Opo. screenshots. But also as well, may parang quickie news na binabanggit. I don't know if this is local or mga vlogger siguro or kung sino man yan. Opo. Na pinost din itong si ma'am, parang pinakalat talaga yung issue. Umano yung, I don't know Yes, kung po. siraan or taint ang barangay. So yun lang sir, maybe to investigate kasi tayo naman, we're against dun sa paglalaganap ng mga fake news. Which is sir, yun Opo. yung ating point of the issue here is to investigate kung sino ba at bakit ganun ang intention nila at kung totoo ba ang kanilang sinasabi. Oo, tama po yan, Sir Carl. Kaya, pero sana sa mga, na rin po natin sa mga kaibigan naman ho natin, sa ating mga kababayan po, sana ho, maging careful din tayo sa pagkuha ng mga videos at mga photos ng ibang tao. Kasi, while may karapatan po tayo na kunan ng mga larawan at mga videos ang ating kapaligiran, Yeah. may right din po ang ibang tao sa kanilang privacy po. Yes, tama. Okay. So sir, ano pong magagawa natin given that the posts are deleted? Kaya ba natin ma-retrieve, makasuhan yung mga nag-post? Pwede rin ho yan, Sir Carl, since may mga screenshots naman po tayo, ito'y tinitreat naman ng ating mga hukuman bilang ephemeral evidence. Basta meron lang pong magtetestigo na siya ang nag-screenshot po niyan, maaari pa rin pong gamitin sa ating mga korte po. Okay. Alright. So with that said, sir, asahan po namin yung maging agaran aksyon ninyo pag-imbestigahan. At the same time, pagtulong dito kay ma'am para malaman kung sino ba talaga nag-post at naninira sa kanya. With that said, Sir Rojun, maraming Yes, salamat po. Maraming salamat po, Sir Carl. Thank you very much po. Okay. So, ma'am, okay na ba sa'yo? Basta malaman lang. Okay. So, tutulong kami pag-assist ng CACC. Siguro, gawin nyo na lang dun sa mga kasama mo sa barangay, tigil na yung pag-share ng post. Mabuti sana kung pribadong kumpanya lang tapos nagkukulitan, pero kung iba kasi po yung pagka nasa barangay ka, may halong politika, may halong di ko alam, minsan kaaway mo, minsan kaibigan mo, hindi natin alam. So yun na lang ma'am siguro ang aking, and at the same time, siguro iwasan na lang natin yung ganun. Kung inaantok ka, hanap ka ng ibang lugar sa barangay para makapagpahinga ka. Di ba ma'am? Ganun na lang ma'am, or if not, magganon ka lang yung sa lamesa ba? Para hindi ka yung exposed na ganun na para makikita ka ng ibang tao. Yung mga ganun na bagay ma'am. Pero again, as much as possible, iwasan natin sa barangay. Okay ma'am? Maraming salamat. Maraming salamat din. Sana malaman kung sino po yung nag-post. Walang problema. Malalaman natin through the CICC at meron silang kapasidad para gawin yan. And also as well, kay Arvin Constantino. Maraming salamat sa iyo. Nandiyan ka pa? Po. Opo, sir, nandito pa po. Alright. Sir, thank you so much ha. Wala pong problema, sir. Willing po naman po akong maipagtulungan. Kasi kasamahan ko rin po siya sa barangay. Hindi kami iba. Opo, parang, actually nga, sir, gusto nga namin siya ipagtanggol sa social media, sir. Kaso, niisip na lang namin, sir, baka lumala. Baka Mas maganda sir, tumindi. siguro na hanapin nyo na lang talaga yung kung sino ba yung nag-post, kaya inuudyo ko Opo, din sir. yung kapitan nyo at Sasuggest remind ko mo rin din yung po, sir, sa kapitan nyo kapitan namin, sir, na mag-imbestiga sa dun mga sa barangay. Okay, Arvin? Apo, sir. Isasuggest ko rin po, sir, na magkaroon po ng investigation din po. Yes. Willing din po kami magpagtulungan, sir. Kahit po yung mga social media po namin, sir, willing Okay. namin ipa-open, sir. Okay. Para malaman din po talaga. Okay. Sige Sir Arvin, maraming salamat Sige sa po. inyo. Salamat po, sir. Salamat po. Alright. At magbabalik tayo after ng commercial break. Itong Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Walang katapat, walang katulak. Susunod sa Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Grab driver nagpabitag, kanyang insurance ayaw bayaran, kaya nang iimbestigahan. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Sa Pambansang Sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Magbabalik ang Pambansang Sumbungan.
Pinupuntahan. Maruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili. Opo. Kinukompronta. Huwag kang tatawa-tawa sa akin. Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay. Willing ka naman umalis. So bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod ha, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Pitag ako. Umaharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba? Nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Kinagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pinas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ven Tulfo? Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Maganda lang po usapan namin nung admin na si Perdi. Kaya lang po, nung bandang huli, hindi na kayo nakapag-operate sa akin. Pinasok ko po sa Grab yung aking sasakyan noong December po. Sa pagbiyahe ko po sa Grab, nakailang araw pa lang po ako, 5 days pa lang po, bangga ako nung mixer na ang driver po ay si Jobay. Ngayon po, napagkasundoan po namin sa police station na papagawa nila sa sasakyan at saka po yung damage sa akin na hindi ko biniyahe, bibigyan nila pagkatapos mo pagay sa sasakyan. Kaya po naisipan ko, lumapit kay Sir Ben, kahit paano makahinga ko ng tulong. Kasi nahihirapan na po ako, ilang buwan na po eh. Kaya po lumapit ako rito. Sana po matulungan ako. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, so mga kasama natin ngayon sa studio itong Grab driver na si Noel Banzuela. Magandang araw po sa inyo, sir. Magandang araw po, sir. Alright, sir. So, ikaw po ay umano'y lumapit sa aming tanggapan dahil na nagkaroon ng sagian sa kalsada between a mixer truck or truck na malaki tsaka yung sasakyan. Tama po ba? Opo, sir. Yung sasakyan ay ginagamit mo sa pang-Grab. Tama po ba? Opo, sir. Ngayon, na-aksidente kayo. Nasaan na ngayon yung Grab? Yung sasakyan mo? Nasa kasa po, pinagawa nila. Kaya lang po, hindi po nila tinutubos. Nasa kasa po. Sinong hindi pa nagtutubos? Yung pong admin ng DMCI na si Perdi, yun po ang kakontak ko sa nung mangyari yung aksidente. Paano ba sir nagkaroon ng kasunduan doon sa insidente? Nung time po ng December 13 po ng gabi, nung nasa police station kami, doon po kami nagkausap. Yung driver po ang kausap ko. Ngayon, yung admin po, yung Perdi, by phone lang po. Kasi nga po, sabi ko doon sa driver, sabi ko, madali naman po akong kausap, mabait naman po ako. Ayusin niyo yung sakyan ko, bigay niyo sa akin yung mga araw na hindi ko biniyahe, okay na po. Mabait pa nga po ako kasi yung mixer may laman, pinadeliver ko kung sa iba-iba, di ba? I-hold po ba yun? Ako hindi po. Sabi ko, sige, basta bumalik ka lang. Nasubukan mo na ba sir lumapit sa LTO para ireklamo itong umano'y
kumpanya or yung mismong truck na ginagamit nila? Hindi po. Ang nagtanong po ako doon sa investigador, sabi ko baka... Sa hindi po- police? Yes po. Pero Sabi ko, nakuha niyo yung plaka? Opo, kuha po. Plaka, detalye ng truck, lahat meron Yes po, kayo? yes po. Okay. Ang sabi po nung police investigador, kasi tinanong ko po kung pwedeng ma-hold. Kasi ang sabi po nung... Pero iba kasi sir, pagka ganyan, mga insidente, hindi ata pwede i-hold yung sasakyan Hindi nga unless po. may namatay. Hindi nga po. Oo. So kaya ni-release. Opo. Pero yung mismong tao, hindi ni-release din siya, tama? Opo. Okay. So ngayon sir, nagrereklamo ko dito dahil yung kumpanya gumanap ba na magbayad? Hindi. Hindi po. Hindi po sumunod sa usapan Yung namin. sasakyan, asan na ngayon? Nasa kasa po, sa Sa Toyota Calamba. sa Opo. Toyota. Okay. Nagkaroon ba kayo ng kasunduan? Sa lang po, yung sulat ng driver na kasunduan na Saan kayo ipapaluhan nagkasundo? nila. Sa police station po. Police station. Meron ba tayong kopya ng papeles? Yan. Yung Meron po. kasunduan. Ronald, yan yung pangalan. Ronald Hubay or Jubay. Yan ang pangalan niya. Opo. Yung driver. Opo. Tapos, as per Ferdinand, Admin po. admin ng DMCI. Okay. So, nakausap po ba sa telepono mismong itong Ferdinand na to? Yes po, nung gabi po. Nung time Mismo na- nakausap po siya Opo. sa telepono? Anong sinabi niya sa'yo? Sabi nga po niya, kasi matagal na po kami doon sa police station. Sabi niya po, para matapos na yung papagawa namin yung sakyan mo, tapos saka natin settle yung para sa'yo, yung... Ngayon, bago mo ipinasok yung sasakyan, pina-estimate mo ba muna? Opo, nung dinala ko po sa kasa yon, kinuha nila ng picture, tapos in-estimate. Tapos inuwi ko po sa amin. Nung na-estimate, yung sasakyan ba ay binigay mo yung estimate doon sa kumpanya? Opo, sa... Tinanggap ng kumpanya? Opo, doon kay Perdi. Tinanggap ng admin? Opo. So sana nagkaroon ng problema, sir? Cooperative naman sila nung time na yun. Anong naging problema? Hindi na po sila nakipag-cooperate. Tapos na po Doon yung nakuha sakyan. na yung estimate, hindi na nakikipag-usap. Nung huli po, maganda pa po yung namin. Nung patapos na po yung sakyan, sabi ko sa kanila, tapos na. Pwede nyo na pong kuhanin. Hindi na po sila nag-reply. So ipinasok mo yung sasakyan kasi sila ang nagbigay ng go signal na ipasok? Yes po. Sinabi mo itong mismong admin? Yes po. Pagkatapos, sinabi mo na tapos na, alam ba nila na tapos na? Opo. Pagkatapos, anong sagot sa'yo? Wala na po. Hindi na po sila sumagot sa akin, yung admin. Natawag po ako, nagmamakawa po sa kanila na... Meron ba daw insurance yung truck? Hindi ko po sabi, meron daw po, sabi ng driver. Sige, siguro ganito sir, kausapin na natin itong traffic investigator ng Makati City Police Station, si PSMS Fortuner Feriol. Magandang umaga po sa inyo, sir. Okay, good morning, sir. Alright. Sir, gusto lang namin tanungin sa inyong tanggapan, nakalive po tayo ngayon. Ano po sir yung nangyari or insidente na kung saan nagkasagian itong siguro sir, diretso na tayo doon sa tanong ko na kung may insurance ba yung truck na nakabangga sa kanya? Okay, with regards to the insurance kasi, nagkakaroon ng usapin yung dalawang parte na meron daw yung DMCI. So, kaya lang hindi naman dala ng driver. So hindi kasi, dala ng driver. hindi naman nila yung comprehensive insurance, yun ang sinasabi ko po. So wala silang dalang insurance nung time na yun? Wala silang comprehensive insurance pang napapakita nung araw na yun. Kaya sabi ko nga sa kanilang dalawa, kung nagkakaroon kayo ng kasunduan doon sa nangyaring aksidente, labas ako diyan kung ano yung gusto nyong pag-usapan. Basta nandito lang ako, mag-a-assist ako sa inyo. So, nagkaroon sila ng usapan na about dun sa company with the other party. Tapos, ayun, nagkakaroon sila ng sulatan ng kasunduan sa nangyaring aksidente. Okay. Sir, base po sa inyong investigasyon, paano po nangyari ang banggaan? Based on my investigation, yung dalawang sasakyan ay nagta-travel along Pre Sergio Osmeña. Wherein another vehicle, the truck, Bixer, naka-occupying sa inner lane. So, during my investigation, doon sa last position ng sasakyan nila, pagkatapos nangyari aksidente, nagigitaan ko yung truck na mixer ay lumalabas doon sa linya. So, tapos yung damage ng kay Sir Bansuela ay bandang rear
Yeah, Middle. rear left. Parang yung nangyari, Yeah, rear left. parang tumuklap kasi yung dumiin yung truck. Tama ba? Yes po, yes po. Okay. Parang nakikita ko pong lumilipat yung truck na mixer. Okay. Pero doon sa last position nila, medyo nakatuwid na rin yung gulong nung mixer. Okay. Tapos yung kay sir naman, parang nakakabig ng pakanan. Yeah, para So, parang iwasan sana itong truck. pakanan. Oo, kasi kinakain na yung linya pero ang nangyari, inabot. Okay. Kaya nagkaroon ng banggaan. Okay. So with that said, sir, nag-file na ba ng case itong si sir given a situation na hindi pa rin niya mahabol yung kumpanya? Sinabihan ko si Sir Bansuela na mag-file siya ng demanda kung talagang hindi talaga... Pero nakapag-file na ba kayo, sir, or hindi pa? Sino po ako, sir? Kayo, sir, sa pulis. Kung nakapag-file na ba Bali kasi, kayo? sir, sa pagpa-file po kasi natin ng demanda sa fiscal office po, direct filing po yun, yung complainant po natin, magsasubmit na magpa-file na po ng demanda doon sa kabila. Ang kailangan lang po namin doon ay estimate of damage ng sasakyan, tapos yung pictures ng damage ng sasakyan, para ma-assist namin papunta sa... Hindi, okay. So requirements fiscal na lang office. yun, sir. So sa ngayon, hindi pa nakakapag-file ng kaso. Pero ngayon, Okay, willing naman kayo, sir, once complied yung requirements. Yes Tama po, po yes ba? po. Yes Okay, po. Pag sige. pumunta lang po sa akin ng opisina, pwede po namin ma-assist para Sino, sir, if makapag-file po ng ever ang demanda. pa-filean ng kaso? Driver lang ba o pati kumpanya? Nasa nasa choice ni Mr. Bansuela kung sinong gusto niyang sasampahan. Yung driver or the Okay. owner of the vehicle. Sige, sir. Balikan ko lang itong complainant. Sir, nakapag-file na ka na ba ng kaso? Yes, sir. Sa Makati City Hall. So hindi mo na dinaan sa pulis? Nagdumaan po ako sa kanya kasi sa investigator po. Siya po nag-advise sa akin na mag-file ako ng demanda. Okay. Nag-file ka na ng demanda sa mismong fiscal? Opo. Tapos, Pagkatapos, kamusta yung kaso mo? ang sabi po doon sa fiscal, yung mga ganong kaso daw po, hindi na inimbestigahan. Kasi po, reckless. Saka, kamusta, sir, yung mismong kaso? Okay ba? Gumugulong ba? Dismiss ba? Ano ba nangyari? Nung nag-hearing po kami nung July 6, hindi naman po umatin yung driver. Kasi sabi po, hindi natanggap yung letter galing fiscal. Kaya So, po, driver lang yung nasampahan ng kaso, Opo. hindi yung company. At saka yung Perdi, hindi po nakasuhan. Ang nakasuhan po, yung driver lang. Pero yung company ng driver na Macro, ang lumabas po is dismissal kasi lack of evidence daw po. Lack of evidence to establish yung kanyang personality. Siguro ganito, sir, no? Kausapin natin ngayon si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ginoong Cartulfo. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Magandang umaga po sa ating mga panauhin. At ang pagkakaunawa ko po dito sa usaping ito, Ginoong Cartulfo, yung kung paano mababayaran ito pong complainant natin ng danyos perjuicios na tinamo niya dahil sa aksidente. Dahil nabangga po siya ng isang sasakyan, pag-aari ng isang kumpanya. Yeah. Yun po yung intindi ko. Yes, yes. Pagka po ganyan, dalawa po kasi ang pananagutan dyan. Una, yung pananagutang kriminal noong pong driver. Ibig sabihin, pagka po napatunayan na nagpabaya sa kanyang pagmamaneho, merong reckless imprudence resulting to physical injuries o di kaya damage to property yung driver na nakabangga, may pananagutan po siyang kriminal. Pero may pananagutan din siyang civil. Ibig sabihin, kung ano man yung danyos perjuicios nung nabangga, yung kanyang gamit o yung kanyang pagkatao, kailangan bayaran din po ng driver. Ang problema po, pagka walang pera si driver, o yung tinatawag nating insolvent, wala po siyang pera na makukuha para may pambayad. Sino po ang mananagot? Yung pong employer, Ginoong Cartulfo. May subsidiary liability, yan pong employer, yung kumpanya na may-ari ng sasakyan. Siya po ang papanagutin ng batas doon po sa ipinarusang pagbabayad ng danyos ng hukuman laban sa driver. Ginoong Cartulfo. Attorney, matanong ko lang, no? So, how can itong mismong complainant natin, paano niya may establish doon sa korte na may kinalaman or meron talagang pananagutan ng kumpanya? Kasi ang nangyari, attorney, nag-file siya against the company, against the admin, pero ang lumusot lang itong mismong kaso lang sa driver dahil lack of evidence daw. So, how can he further strengthen, attorney, itong umano yung usapan regarding dito sa kumpanya at sa admin? Well, sa
batas po talagang ma-dismiss, mababaliwala yung kasong kriminal laban sa administrative officer o di kaya doon sa may-ari ng kumpanya. Kasi po, ang pananagutan kriminal, pananagutan lamang ng tao na nakagawa ng krimen at ito nga po yung driver na guilty ng reckless imprudence. So, talagang ganun po ang mangyayari. So, ang mangyayari po dyan, ituloy yung kaso laban doon sa driver, patunayan po nitong na biktima kung ano ang kanyang danyos perjuicios, ano ang mga ginastos niya dahil nangyari ang banggaan, ano ang napinsala sa kanya dahil nangyari ang banggaan. At pagkatapos, patutunayan niya sa hukuman na wala pong makuhang pambayad doon sa driver na nasintensyahan at ang hahabulin na po dyan sa kaso din yan ay ang employer, Ginoong Carl Tulfo. Okay. So, sir, tama ba na umano'y gumugulong pa yung kaso? Tama ba? Yes po. Okay. Ngayon naman, sir, with that said, nagbigay naman na ng abiso si Attorney Batas. Matanong ko lang, sir, kasi tama ba hindi mo pa ma-release yung sasakyan sa kasa? Hindi pa po. Bakit? Wala pa pong pangalan eh. Pero kamusta ba yung insurance mo? Insurance ng sasakyan mo? Sir, yun nga po, hindi naman po nila in-accept yung ano ko kasi nga po, ginagamit daw po sa TNBS yung sasakyan. So, ibig sabihin, yung insurance mo ay para sa private. Or personal use, pero nangyari is yung insurance dapat gagamitin dun sa nasangkot na aksidente habang ginagamit mo siya sa Grab. Tama ba? Opo. Siguro, Attorney Batas, ano pong masasabi niyo dito advice? Kung tama ba na ginawa ng insurance na dinenay itong money claim ni Sir dahil nagamit niya itong sasakyan na pang Grab? Hindi daw yung insurance covered yung kapag ginagamit yung sasakyan for commercial use. Kasi nadamit sa attorney, malaki yung halaga, 200 plus thousand. Ano pong masasagot natin dyan, Attorney? Well, ang masasagot po natin, kailangan kausapin natin yung pong pinaglilingkuran, ito pong ating driver na nadanyos o naperwisyo. Ito po bang sasakyan dito sa driver o doon sa Grab o doon sa kanyang pinaglilingkuran? Grab, Attorney, itong complainant natin. Sa Grab po. Kasi parang kasi ayaw magbayad ng kabila, pwede niya sana gamitin ang kanyang sariling insurance, pero ang ginawa ng kanyang insurance, dinenay ang kanyang claim dahil umano'y ginagamit daw pang Grab yung sasakyan, which is hindi daw covered ng kanyang insurance. Yun po yung malaking problema natin sa insurance contract. Sa ilalim po ng Insurance Code of the Philippines, meron po yung tinatawag na mga insurable interest. At lilitaw po riyan pagka po may provision sa insurance contract na ang sasakyan hindi pwedeng gamitin pang negosyo, pang komersyo at ginamit ito sa pang negosyo, pang komersyo, labag sa kontrata, mawawalan po ng pananagutan ng insurance company. Okay. Magiging tama po yung desisyon, Ginoong Carl Tulfo. Ang magiging takbo po niyan, yung third-party liability insurance noong nakadanyos, Ginoong Carl Tulfo. Okay. So yung hope talaga ni Sir Attorney is talagang habulin itong driver and company. Tama po kayo, Ginoong Carl Tulfo. Kapagkat yun lamang po ang magiging paraan para po mapanagot yung driver at later on yung kumpanya. Yes, sir. Okay, so with that said, Attorney Batas, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Ginoong Carl Tulfo. Maraming salamat sa Pambansang Sumbungan ng Bitag. Magandang araw po sa ating lahat. Okay, so ngayon, balikan natin itong police. Sir, for Tumer, maraming salamat po sa inyo, sir. Yes po, yes po. Okay, thank you. Thank you rin po, sir. Okay, so, sir, malinaw na ba sa inyo ngayon na ituloy mo pa rin yung kaso, but siguro, tignan natin, I'll probably inquire with the LTO kung ano magagawa nila regarding sa case mo, regarding do sa truck. But, I mean, let's see, sir, kung ano po magagawa natin. But, again, legal case na kasi bumabagsak ito. And sana, maging aral susunod na kapag babiyahe. Napalitan mo na ba yung insurance mo? Nabago mo na ba? Hindi pa po. Sa next month pa po expire. Okay. So susunod, sir, siguro, sir, pagka-renewal mo, kunwari, papalitan mo na yung insurance mo, declare mo na sa commercial. Yes, sir. Siguro yun, sir, ang aral natin dito susunod na huwag natin kakalimutan ng insurance. Kasi ganun talaga, kung meron kang pinirmahan na kontrata, tapos hindi, yun, sir, mangyayari. So sana, maging aral din ito, sir. Okay, sir, ang problema po, sir, inaano na ng kasa yung sakyan, pinapalabas na. Kasi po, magpe-penalty po ako everyday 500. Inaano nila yung, pinapatubos na po yes, yung which is yun ay isasama mo dun sa claim mo dun sa korte. Oh. Pero kung tutuusin mo, sir, kung sana lang talaga, yun ang sayang talaga yung insurance. Kung naayos talaga nung una as commercial. But then again, yun, sir, ang masasabi namin ngayon.
Okay? So sana sir magsilbing aral din as well, but let's see what further assistance we can do pagkatapos ng programa. Okay, sir? Sir. Okay, maraming salamat. Thank you po, sir. Alright, so magbabalik tayo. Itong pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Outing na na-postpone dahil namatayan ang ina ng may-ari ng club, empleyado, pumalag, nagpabitag. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Magbabalik ang pambansang sumbungan. Pinupuntahan, Baruga, tell your father stop bullying the community. pinakikinggan, Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. kinukompronta, Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas, anarkiya kayo eh. nag-iimbestiga, Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? itinutuwid, Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod ha, huwag niya akong kakantihin. Hindi ako Tulfo, si Bitag ako. Umaharap ako. inuunawa, Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. kinakatakutan, Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. ginagalang, Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat, walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pinas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ven Tulfo? Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Mahalaga po sa akin ng 2K kasi po, kinakatasan niya po kami. Nireklamo ko po si Gladys Francisco. Ito pong January 26, nagkaroon po kami ng kaltasan. Sa outing po iyon. Gusto ko pong makuha ang 2K kasi po yung anak ko po ay nagte-therapy. At alam ko naman po iyon dahil sa outing. Pero nakiusap po ako sa amo ko na wag niya mo akong kaltasan. Hanggang sa natuloy na nga po itong January, tatapos ko na po yung kaltasan na 2,000 at gusto ko po mabawi kasi wala na po ako sa kanya. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Alright, so kasama na natin ngayon itong manoy empleyado na kinaltasan ng 2K para sa outing na si Mary Joy Fernandez. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw din po. Alright, so medyo ma'am nakakabahala 2K para sa outing ibinawas sa inyo? Opo. Kumbaga po, gada po kikita po kami, kinakaltasan niya po kami hanggang sa mabuo po namin Yung 2,000? 2,000 po. Oh, kailan ba dapat yung outing nyo? Dapat po nung April pa. Nung namatay po yung nanay niya, napuspon po. Tapos po, sabi ko po sa kanya, gipit na po ako, sabi ko, at saka po yung anak ko po nagte-therapy. Sabi ko, baka naman pwede ko pong makuha at hindi na po ako sasama sa outing. Ang sabi po niya, ano daw po, hindi daw po pwede kaltasan dahil nga daw po, iyon daw ay rules niya. Hanggang sa pumapasok pa rin po ako sa kanya, doon ako nag-ano sa kanya. Ano ba yung setup mo doon, ma'am? Commission-based ka ba o meron kang yun po yung commission ko po sa ano po yun. Kung commission ko po yun sa mga ladies drink. So, meron ka din mga regular na sahod? Wala po. Kumbaga po, Or depende po yun lang? po sa amin. Commission po. Pag na-table po kami, gabi-gabi. Okay. So, commission-based. Hindi talaga kayo as in yung empleyado na steady or may rate kayo. Opo, na wala kunwari, po talaga. 15-15, 10-10, mga ganon. Wala po. Okay. So,
Ngayon, ma'am, so inipon yung umano'y 2,000. Opo. Nung time ba na kakaltasan kayo, kinausap ba kayo kung gusto niyo sumama sa outing or magi-stay na lang kayo? May ganun ba? Hindi po eh. Kasi pagpasok po talaga sa kanya, taon-taon po niya yung ginagawa. So whether or not kasama ka Oo. sa outing or hindi, may 2,000 bawas sa'yo. Opo. Pag hindi po sumama, automatic po sa kanya mapupunta. Ay, ganun? Opo. Pagka hindi kayo sumama sa outing, sa kanya yung 2,000, hindi mo pwede bawiin. Hindi po pwedeng bawiin. Kaya nga po nireklamo siya kasi po, mahalaga po sa akin yung kasi nagte-therapy po yung anak ko eh. Matanong ko lang, ma'am, anong kondisyon ng anak mo? Yung anak ko po kasi may sakit po siya eh. Kumbaga hindi po pala sakit. Kumbaga, autism, level 3. Hyper po siya. Okay. So, meron siyang kondisyon. Okay. So, understood naman yan. Ang gagamitin mo sana dun sa 2,000 para dito sana sa Pandagdag po. anak mo. Okay. Siguro, ma'am, with that said, kausapin natin ngayon itong dating amo mo na may-ari ng KTV Bar na si Gladys Francisco. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Hello po. Good morning. Yeah, Ma'am Gladys, ako po si Carl Bitag. Naka-live po tayo ngayon sa ating mga platforms sa TV. Ma'am, ano pong masasagot nyo bilang amo or dating amo nito ni Ma'am Mary Joy Fernandez? Nag-start po kasi yung outing namin. Talagang yearly po yan. 2021. Tapos po, talagang bago sila mag-start na maghulog sa 2K na yan, is no refundable po talaga. Non-refundable po talaga. Okay. Ma'am, matanong ko lang, paano kung kunwari ako ay empleyado ninyo tapos ayaw ko sumama dun sa outing or sabihin na natin, hindi ako makakasama dun sa outing, magbabayad pa rin ba ako? Hindi po, kasi antimano po, kinakaltasan na po, di ba, nakabawa na kayo ng 2,000. Antimano po, binabayad ko na yan sa place, sa sasakyan, tapos yung mga foods. Kaya wala Hindi, po talagang yung tinatanong ko dito, ma'am, kasi of course, kinakaltas yun dun sa mismong kita ng mga tao. Hindi na Ang po, aking wala katanong, na po Ma'am Gladys, magsasalita ako, pwede po kayo sorry sumagot, and then pwede din kayo magtanong or sagot. Then, magbigayan po tayo, ma'am. Ma'am, ang aking gustong tanungin dito is, meron bang permiso doon sa mga empleyado mo or mga tauhan mo na, kakaltasan kayo ng ganito para sa ganitong bagay. So, wala silang option, ma'am, na pwede din bawiin yun. Sorry. Yes, ma'am. Go ahead. Alam po nila yan bago po mag-start. Rules po kasi yan talaga sa board dito. Mula po ng 2021, yearly po. Ngayon lang po hindi natuloy kasi nga po namatayan po ako ng nanay. Then sinabi ko rin po sa kanila, tutuloy na lang natin ng July, sa birthday ko na lang. Kasi nagluluksa pa ako. Ngayon, ma'am, so yung mismong pera, kahit wala na siya dyan, hindi na siya nagtatrabaho dyan, hindi na din mababawi yun? Sir, sir, kasi last year po, meron siyang kasama, family niya, asawa niya, anak niya. Kulang pa po siya ng 4,000. Nakahulog lang siya, 800. So, meron pa po siyang utang dito na 3,200. Pero ikaw ay nagbigay naman ng permiso para isama sila dati, di ba? Apo. Sabi ko sa kanila, pwede naman sila magsama ng pamilya nila. Pero may bayad din yun kasi nga po yung upuan, sasakyan, Sabi ko ni Madam Gladys, meron ka ba daw utang? Anong masasagot mo dyan? Ay sir, hindi po totoo yun. Kung tutusin po, may resibo po ako na nagpapakita po talaga na kinakaltasan po kami. Pati po sa lisensya. Noong 2024 po, yung mga lisensya na yan, hindi naman po natuloy eh. Anong lisensya? Lisensya po yun sa bar na pag nag-i-ismere po, para katunayan po pag nag-grade. May parang pink card ka. Okay. So, marami mga umano'y dokumento na binawasan kayo, kinaltasan kayo. Hiningi ba ang permiso ninyo na, ito ay kakaltas sa inyo, kayo ay pumapayag, nakaltasan kayo ng ganitong halaga? Wala po, automatic po talaga sa kanya yun. Basta empleyado ka sa kanya. Kahit waiter po, kinakaltasan din. So, matik agad yun? Opo. Saka wala naman po kami kasunduan po niya na pumapayag po kami. Kaya sasabihin niya po na ganyan kasama niya pamilya ko. Kinaltasin din niya po ako noon. Kaya buo po yung binayaran ko po noon. Saka pumasok na po ako sa kanya ngayon 2026. 3 taon na ako sa kanya. Okay. Sige, ma'am. So, with that said, kausapin natin siguro para magbigay ng linaw ito sa Officer in Charge ng Dole NCR ng Pamamarisan Field Office Director Julita Mendoza. Magandang umaga po sa inyo.
Magandang umaga po. Yeah, ma'am, Director, ako po si Carl Bitag, naka-live po tayo. Ma'am, ano mong masasabi ninyo dito sa usapin? I think you were listening on the line kanina, na kung saan, whether you like it or you don't, babawasan ka namin for this purpose at babawasan pa namin kayo sa iba't ibang mga bagay na kagaya nito. So, ma'am, ano pong masasabi niyo siya? May mga licenses pang binabanggit, may mga outing pa na binabanggit, ibinabawas daw dahil yun ang company policy nila. I do understand that they're commission-based, hindi sila kada kinsenas, pero ano pong masasabi natin dito, ma'am? Sir, una po sa lahat ay pinapaalala po natin na ang pagkakaltas po sa sweldo ay dapat pong may authorization mula po sa empleyado. At alam po naman natin na ang ibig sabihin po nito, pinapayagan po talaga ng empleyado, ang employer, na kaltasin. Pero in general po, alam naman po nating lahat na ang mga otorisadong ikaltas lamang po sa sweldo ay yung mga authorized deduction na tinatawag, kagaya ng ating mandatory benefits, social benefits like SSS, PhilHealth, Pag-ibig. So yun po yung general rule po natin. Doon naman po sa usaping outing ay hindi naman po natin masasabi na ang outing po ay isang benepisyo ng isang empleyado mula sa company. Kung mangyari mang ganon, sana po ay Shouldered na ng employer. po ito ng employer. At doon naman po sa sinasabi kanina na company policy, of course, naiintindihan naman po natin na ang bawat employer ay merong prerogative po to formulate their own company policy. But siyempre, kailangan po naman na naka-align po ito sa labor code. Okay. With that said, ma'am, sa mga narinig mo ba kanina, sa tingin mo ba, aligned ba yan sa ating labor code? Sa ngayon po, masasabi ko po na mukhang hindi po siya naka-align. So siguro dapat po pag-usapin talaga sila para po pagkasunduan nila kung paano po mariresolve or ma-address po yung concern po or yung kine-claim po ni ma'am kanina na nagsalaysay po yung employee po natin. Okay. Ma'am, with that said, ano pong masasabi ninyo kung ang setup ay, kunwari ngayon, commission, tapos binabawas-bawasan siya at yung mga ibang empleyado doon for certain purposes daw, will that still fall under doon sa tinatawag natin na hindi tamang company policy kahit man commission-based lang sila? Kasi sir, kahit naman po siya ay purely commission, bahagi pa rin ito ng ibinabayad ng kumpanya sa employee. Okay. So, kailangan may authorization pa rin po kung magde-deduct under po sa Labor Advisory 11 Series of 2014 po. Okay. Sige, Director, with that said, balikan ko lang itong si Gladys, no? Gladys, nandiyan ka pa? Apa. Gladys, yan ang sinabi mismo ng DOLE. Anong masasagot mo ngayon? Sige po, kung pagkakausapin kami, babayaran ko siya sa 2,000 niya. Bayarin niya po ako sa 3,200. Sa? Ako. Bayaran sa? Sa 3,200 po na utang niya. 3,200 na utang? Apo. Actually, ma'am, kung titignan natin, aside dun sa 3,200 na utang na binabanggit mo, kung paiimbestigahan natin sa DOLE sa lahat ng mga binawas at kinaltas mo sa kanila, baka mas malaki pa yun. Dapat ibalik mo dito kay ma'am. Kasi hindi daw aligned ang company policy mo doon sa ating labor code. So kung akong tatanungin mo, ma'am, wala kang karapatan na mag-demand dito sa dating empleyado mo dahil unang-una, hindi naman tama or illegal ang pagkaltas mo. Parang ganun ang lumalabas, ma'am. Kahit may knowledge ng mismong tao kasi pinalalabas mo sa kanya na itong pagkakaltas mo sa kanya ay mandatory at wala siyang magagawa. Di po ba? Kasi po nakasanayan na po kasi namin. Kahit ma'am nakasanayan natin. Kunwari ako, nakasanayan ko na nakawan ng isang tao or kunan ng isang tao ng pera, ibig sabihin man tama yun? Hindi naman po. Yun ang aking punto na meron tayong labor code, kailangan natin sundin kahit KTB kayo, kahit commission-based, yun ang sinasabi natin yun. So siguro, Director, ano pong masasagot nyo dyan? Dahil daw yun ang nakasanayan na daw nila. Director, ano masasabi mo? Yun pa rin po, sir. Kami naman po sa DOLE ay consistent lang din po sa kung anong sinasaad po ng labor code. Okay.
But ma'am, ano pong masasabi ninyo as bilang kinakatawan ng DOLE na sinasasabihin lang dahil nakasanayan nila? Siguro sir, ang ma-advise ko po kay ma'am na may-ari po nung bar, yung ating pong representative sa employer side. Yeah. Baka po pwedeng i-revisit nila po yung kanilang company policy, or pwede rin po silang I think ma'am, siguro mas maganda na manghimasok na kayo. Mas maganda ipatawag nyo, magkaroon kayo ng hearing, magkaroon kayo ng investigation. Dito sa office for conference po para po Yes, Director, naintindihan ko. Yun lang po ang aking sinasabi at suggestion na mas maganda na gawin. Kasi I wouldn't leave any discretion or decision anymore dito sa may-ari kasi sa mga nagawa na niya, mga nakaltas na niya sa mga tao, I don't think I would give her the authority to do anything. Yes po. We are open naman po sa ganong suggestion po. And we are we will invite them po to visit our office para po makonduct po yung necessary conference at mapag-usap po namin sila. Alright, okay. So with that said, Director, maraming salamat po sa inyo. Asahan po namin mag-iagaran aksyon and also as well, keep your line open at makikipagtulungan po kami. Salamat po. Alright, Gladys, narinig mo ba? Apo. Mas maganda, doon na lang sa tanggapan na lang nila para maging maayos yun, maging patas at parehas doon sa both sides at masabihan kung ano ba dapat karapatan ng isa't isa. Kasi at the end of the day, may mga karapatan din ng empleyado. Okay pa, Ma'am Gladys? Apo. Okay, maraming salamat sa iyo, ha? Thank you po. Okay, so, Ma'am, okay na ba sa iyo? Sa akin pa, hindi po sa akin okay. Kasi nung huli po, noong July 12, ito lang po Sabado, sinugod niya pa ako sa bar. Sinachat ko daw po yung jowa niya, macho dancer. Okay, ma'am. Ibang usapan na yan. Personal na yan eh. Na po. Nasa trabaho po tayo pinag-uusapan. Ayoko makisawsaw dyan sa usapang personal. Usapan po between empleyado and between boss. Okay? Yun lang po tayo. Ayoko na po pag-usapan yun. Kasi away personal na lang po. Okay po? Sige po. Hindi ako naman po, sir. So, gawin na lang natin, schedule natin sa DOLE para makapunta, mag-usap kayo. Po, yun po. Para lahat ng karapatan mo bilang empleyado at karapatan niya bilang isang employer, may isaad lahat at pare-parehas malinaw sa inyo. Opo, sige po, sir. Okay, ma'am, ha? Okay, maraming salamat sa iyo. Salamat din po, Sir Tar. Alright. At dyan na tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Itong Pambansang Sumbungan. Bitag Helpdesk, walang katulad, walang katapat. Pinupuntahan. Baruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. Kinukumpronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong batas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay. Willing ka naman umalis. So bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, ha? Huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo. Si Bitag ako. Umaharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba? Nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk.